Yung mga ka-ride, ka-drive, kung iniisip mo kung paano mag-install ng dashcam sa harap at likod, nasa tamang video ka. Hindi mo kailangan maging mekaniko, hindi rin kailangan ng mamahaling tools. Step by step lang, chill lang at kayang-kaya mo to sa bahay. Before tayo magsimula, like at subscribe muna. Malaking tulong yan mga boss. Sige, simulan na natin. Una, check muna natin kung ano ang mga kailangan. Siyempre, dashcam na may front at rear camera power cable. Usually, kasama na to, trim tool o kahit lumang card, pwede na alcohol o wipes para malinis ang salamin. At konting pasensya. Tip lang mga lods, linisin muna yung windshield bago idikit yung camera para hindi madaling matanggal. Simulan natin sa front dashcam. Ang best location nito ay sa likod ng rear view mirror. Bakit? Kasi hindi sagabal sa view, hindi pansin sa labas, mas malinis tignan. Pag nakapwesto na, tanggalin yung adhesive tape tapos dahan-dahan lang idikit. Huwag agad pindutin ng todo. I-check muna kung tuwid. Pag okay na, tsaka mo idiin. Ayos. Ngayon, cable management tayo. Tanggalin muna natin itong rubber para mas madali nating maipasok yung wire papunta sa power supply. Ang gagawin natin ay hard wire, mas malinis, mas pro tingnan. Yung fuse box kadalasan nasa baba ng manibela bandang driver side. Check mo muna yung sasakyan mo pero most of the time, andyan lang yan. May mga plastic rivet dito na kailangan nating tanggalin para magkaroon tayo ng access sa fuse box. Yung iba, natanggal ko na at ito yung tamang paraan kung paano tanggalin. May isa pa pala dito. Natanggal ko na yung pangilalim na cover at ito naman yung susunod nating tatanggalin. Ayan, tanggal na mga bro. Tanggalin naman natin itong socket na ito. Ito yung pang-adjust ng side mirror. Pati itong socket ng OBD scanner, tatanggalin din natin. Ayan, may access na tayo sa fuse box. Kung mapapansin nyo, may mga existing wires na ako dito na naka-install para to sa GPS at iba pang accessories na na-install ko dati. Ang gagamitin natin dito ay fuse top adapter. Maganda to kasi walang puputulin na stock wires. Plug and play lang. Safe pa sa electrical system. So ganito ang proseso. Dito pala tayo magtatap gamit ang fuse top para hindi na natin kailangang putulin o splice yung stock wires. Ganito dapat ang pagkakapwesto ng top connector, may reason kung bakit. Ipapaliwanag ko na lang yan sa next video para hindi na humaba yung video. At ito naman yung gagamitin kung pang supply na 5 volts para sa harap at likod. Pwede naman yung kasama niya sa kit pero gagawin ko pa itong lagyan ng mga wires. May existing na akong setup kaya mas madali na gamitin ko na lang ito. Mga bro, dito sa fuse box guide, makikita kung saan dapat ilagay ang fuse top. Sundin na yun na lang kung saan ko inilagay yung fuse top ko kasi doon talaga ang safe na spot para ikabit. Itong fuse na ito mga bro. Para naman sa step board ko na may ilaw.
Yung isa naman, nakakabit sa GPS ko. Andito ko na rin ikakabit yung dashcam kasi constant 12 volts ang supply dito. Ngayon, lalagyan ko na lang siya ng switch para kung sakaling matagal nakatambay yung sasakyan, hindi ma-drain yung battery. Yan mga bro, na ipwesto ko na yung switch at saka itong supply na 5 volts. May supply na gumagana na yung dalawang dashcam. So ngayon ipapagapang na natin yung cable ng dashcam galing sa power supply pataas papunta sa dashcam. Napagapang na natin yung cable at nakakabit na sa dashcam. Dito natin ipinasok yung cable niya. Ngayon naman, yung sa likod ang ipapagapang natin. Sundan nyo lang ito para may idea kayo kung saan dinadaan yung cable wire. Same pa rin mga bro, tanggalin nyo lang yung rubber para maipasok ng maayos yung cable. Ito na yung cable wire mga bro. Kailangan natin itong dugtungan kasi hindi umaabot hanggang sa dashcam sa likod. Kailangan natin ng extra wire para umabot hanggang sa dashcam. Ayan, nadugtungan na natin. Color coding lang mga bro. Black to black, red to red. Lagyan ninyo ng allowance para kapag nagbukas kayo ng pinto sa likod, hindi mapuputol or mababanat yung cable. Nakabit na rin natin yung dashcam. Ayan, para sa akin magandang pwesto na yan. Natapos na akong mag-wire mga bro. Kaya ngayon, ibabalik na natin yung mga nabaklas natin kanina.